We need to crack down that. And we have good leads, and our operatives, our detectives are in close coordination with the different law enforcement units para mahuli natin. Okay? Malapit na yon. Hindi na magtatagal at madarakip na sa lalong madaling panahon ang mga nag-iwan ng improvised explosive device sa bisinidad ng Department of Justice at Senado. Sa pagtatapos ng 4 na araw na IED Threat and Security Symposium sa Boracay Island, sinabi ni PNP Chief Police General Jose Melencio Nartates Jr. na sa ngayon ay inaalam na ng mga otoridad kung ano ang signature o pagkakakilanlan ng naturang mga bomba. The IAD in Metro Manila, it has something to do with the cases in Mindanao, and or if it's fits with the passion and or signature made by a group from the southern part of the Philippines. Dagdag ni Chief PNP, malaking bagay ang ginagawang koordinasyon ng bawat law enforcement agency para madaling mapigilan ang krimen at marisolba ang bawat insidente ng karahasan sa bansa. Whether magaling ka or hindi, natutunan mo hindi, ang pinaka-importante dyan is how are you going to bridge the gaps. Mga challenges yon. And one way of bridging these gaps to make transnational crime with border, kasi sabi nila borderless, di ba? That is partnership and cooperation. Sinabi pa ni Chief PNP, timely at essential ang ITSS dahil sa patuloy na pagbabago ng estilo ng banta, hindi lang sa bansa kundi sa buong mundo. Ang Police Regional Office 6 sinabing malaking tulong ang pagsasagawa ng Improvised Explosive Device Threat and Security Symposium dito sa Boracay Island bilang awareness at dagdag kaalaman sa kanilang mga tauhan sa pagtukoy sa iba't ibang klase ng banta. Ang nakikita kasi ng Philippine National Police dito, yung proactive approach natin sa mga threat na patuloy na binabantayan ng Philippine National Police. Halimbawa, dito sa Western Visayas, nakita natin maraming mga ports dito sa kabuuan ng Panay Island. So malaking bagay yung tulong ng mga local government units, yung mga pagtitrain sa mga K9 dogs natin para ma-detect natin yung mga threat na posibleng dumating. Ang symposium ay nilahukan ng 55 participants, kabilang ang PNP, Armed Forces of the Philippines, Bureau of Fire Protection, Bureau of Jail Management and Penology at Philippine Coast Guard. Kasama rin dito ang Australian Federal Police. Leia Ilagan, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.